So, 5 kahinaan ng isang lalaki na dapat mong malaman. Yes, mga kamamay, hindi po ito na pag-uusapan, hindi po ito madalas na inyong mapapakinggan kung saan. Pero mga kamamay, mas maganda na po na i-share ko po ito sa inyo para may idea po kayo sa mga bagay o sa mga kahinaan ng isang lalaki pagdating sa isang relasyon. So mga kamamay, bago po natin ito pag-usapan, bago po natin ito i-share sa inyo, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nakakatulong po sa inyo yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng video na to sapagkat makakatulong po yan ng malaki pagdating dito sa ating munting channel. Kaya kung kayo po ay handa na, simulan na po natin ito. Para sa ganon, maibigay ko na po sa inyo ang mga bagay-bagay na dapat niyo pong malaman. So ano nga ba yung mga kahinaan ng isang lalaki? Yung 5 kahinaan ng isang lalaki na dapat nyo pong malaman. So number 1, ang pagmamahal nila sa inyo kung talagang seryoso ito. Yes mga kamamay, akala nyo lang ang isang lalaki ay babaero. Akala nyo lang ang isang lalaki ay kung sino-sino na lang palagi ang kinikilalang babae kapag meron siyang nakikitang maganda. Pero alam niyo rin mga kamamay, ang isang lalaki po ay sobra po yung magmahal kapag talagang mahal niya ang isang babae. Yung tipong hindi mo yan mapapalingon sa kung sinong babae kapag mahal ka niyan. Okay? Oo, makikita niya maganda to. Oo, makikita niya sexy to. Pero yung pagmamahal, hindi po yan magbabago para sa inyo. Ganyan po ang pagmamahal ng isang lalaki. Ganyan po ang nararamdaman ng isang lalaki. Yung iba dyan nga di ba? Gumagawa pa ng hindi maganda kapag naiwanan Kaya may mga lalaki kayong mababalitaan dyan na kapag ipinagpalit ng babae, halimbawa, naghanap ng lalaki yung babae, talagang nag-iinom. Nagwawala pa yung iba Yung iba talaga hindi makamove on Bakit? Bakit ganon? Kasi nga masyadong malalim yung pagmamahal nito para sa inyo. Kasi ang kadalasan kasi nakikita ninyo, pagka ang babae sinaktan, sila yung nagdadamdam, sila yung dumidibdib ng problema. Pero kapag lalaki yung nasasaktan, hindi nyo nakikita. Okay? Kasi nga mga kamamay, most of the time, yung ibang mga lalaking nakikilala ninyo, hindi ganon ang pagmamahal nito para sa inyo. Yung iba nga, nagpapakatanga pa sa pag-ibig Kahit sinasaktan nyo na yung lalaki, nandiyan pa rin kahit pinagsisinungalingan nyo yung lalaki, nandiyan pa rin para sa inyo So, ganyan po ang isang lalaki. Isa pong kahinaan yan. Pag nakatagpo po kayo ng isang lalaking mahal na mahal kayo, sinisigurado ko sa inyo, mahal kung mahal, todo kung todong magmahal yan. Hindi kanyan iiwan. Lahat isasakripisyo yan para sa inyo. Kapag mahal kayo tandaan nyo kapag mahal po kayo. Alright? So, next. Kahinaan din ng isang lalaki ang kabaitan ng isang babae. Yes, mga kamamay. Alam niyo po ba na kapag ang trato niyo sa kanya ay maayos, maganda, mabait kayo sa kanya, yung tipong hindi kayo nagagalit. Okay, yung iba kasing mga babae dyan hindi lang nakapagbigay ng sapat na kinita sa araw, nagagalit na. Hindi lang nakapagbigay ng pera, budget, kahit na ginawa naman ng isang lalaki ang kanyang pagsisikap sa isang araw para lang maibigay yung saktong pambili ng bigas, saktong budget ng pamilya, kaso wala talaga So kapag palagi kang nagagalit sa kanya, nagiinit din ang kanyang ulo. Nagiging violente. Pero kung ikaw yung papakita ng kabaitan, naiintindihan mo siya. So kahinaan po yan ng isang lalaki. Magiging maayos din yan sa iyo. Hindi ka rin niya susuklian ng galit. Kasi kapag ang isang babae nagsimula na nagpuputak sa inyong tahanan, sa inyong bahay, nagalit ka agad, bakit ito lang yung perang binigay mo sa akin, kakasya ba to? Sa halip na magreklamo ka sa kanya, dapat maging maayos pa rin ang approach mo. Babe, naiintindihan kita. Siguro may mga panahon talagang mahina ang kita natin ngayon, pero syempre tutulungan kita. Yung ating itinabi dito, ang ating inipon dito, yun muna ang ating hihiramin. Para sa ganun, sa mga panahon na labis tayo, sa mga panahon na maayos ang kita mo at sumusobra, ibabalik na lang natin. So ganun dapat ang pag-approach. Hindi yung, konti lang yung ibinigay sa inyo, 500 lang, hindi kakasya to sa buong araw, nagalit ka kaagad. Mga kamamay, kahinaan din po ng isang lalaki ang inyong kabaitan. Kung sa mga panahon na may mga problema, magiging mabait ka pa rin sa kanya at pagtutulungan nyo ang mga bagay-bagay, sigurado ako mga kamamay, kabaitan din ang isusukli nito sa inyo. Kabaitan din ang ipapakita nito sa inyo. Kaya bilang isang babae, ang kabaitan po ninyo ay kahinaan din ng isang lalaki. Kung kaya't itrato mo siya ng ganito, itatrato ka rin niya
ng ganon. Itrato mo ng mabait, itatrato ka rin niya ng may kabaitan. Kaya hanggat maaari mga kamamay, yung mga ugali po ninyo, yung kabaitan po ninyo, wag munang mawawala o wag sanang mawala pagdating sa inyong relasyon. Dahil isa yung kahinaan ng isang lalaki. So next, tandaan nyo rin, napakatindi nilang magselos. Bilang isang lalaki, sobra-sobra po ang kanilang pagsiselos kapag mahal po nila kayo. Yung tipong hindi ka po pwedeng makiangkas sa motor ng may motor. Hindi ka po pwedeng makipag-usap ng matagal, makipagtitigan sa isang lalaki kung wala naman talagang sapat na dahilan. Ayaw po nila yan. Hanggat maaari, hindi ka po pwedeng sumama sa kung sinong lalaking hindi niya kilala. Kahit pinsan mo pa, kailangan magpaalam ka muna sa kanya. Dahil sobra kanyang minamahal. Dahil yung selos, yan po minsan, okay, yan po minsan o kadalasan, ang makikita mo sa isang lalaking nagmamahal, sa isang lalaking handang gawin ang lahat para sa iyo. Kasi ayaw niya na baka sa konting dahilan, dito masira ang lahat. Kaya nagsiselos ka agad ang isang lalaki. Pero kalimitan mga kamamay, dito rin nasisira ang isang relasyon. Bakit? Kapag nakagawa ka ng isang bagay na hindi maganda sa kanyang paningin at minsan mo lang nagawa, halimbawa, nandalaki ka, sinira mo ang tiwala, doon na magsisimula ang walang hanggang selos ng isang lalaki. Kaya hanggat maaari mga girls, wag na wag din yung sisirain ang tiwala ng isang lalaki sa inyo. Sapagkat ang tiwala ay napakahirap ibalik at baka hanggang huli pagsisihan nyo yan kapag ka nasira. Kaya hanggat maaari mga kamamayan po, wag na wag po kayong magbibigay ng dahilan para magselos ang isang lalaki sapagkat yan ay isang kahinaan ng mga yan. Kahinaan naming mga lalaki ang selos na yan. Oo, makikita nyo na nakakatuwang isipin sa umpisa ng isang relasyon yung selos, okay? Napakaayos, napaka-romantic. Kasi syempre, mafe-feel mo talaga na overprotective ang isang lalaki sa iyo. Ayaw niya na may nakakausap kang lalaki. Ayaw niya na umaangkas ka kung kani-kaninong mga motorsiklo. Kasi nga, ayaw niya na makita kang may kasamang iba. Nandoon yung selos, nandoon yung pagmamahal. At isa yung kahinaan na hindi mapigilan ng isang lalaki na talagang mararamdaman niya kapag nakakita siya ng mga unwanted things na ginagawa mo. Kaya kapag nagsabi ang isang lalaki, wag mong gawin yan, makinig ka. Hindi yung kapag ka sinabi niyang ganito, wag mong gawin yan, lalo kapag nagpupumiglas, away talaga yan. Kaya hanggat maaari mga kamamay, pag nagselos ang isang lalaki, makinig ka, layuan mo muna. Alright? So next, mahina rin po sila kapag inaakit. Yes, mga kamamay, kahinaan din po ng isang lalaki kapag inaakit sila. Kaya may mga lalaking bumibigay eh. Kaya may mga lalaking nakikisiping sa iba. Kasi madalas inaakit po sila ng mga kababaihan. At ikaw bilang asawa, kailangan hindi ka dito nagkukulang. Paminsan-minsan akitin mo rin siya. Okay? Kamamay naman eh. Madalas kasi akong pagod sa trabaho eh. Kamamay naman eh. Wala na akong oras para gawin yun para sa kanya. Gusto mo o ayaw mo lang? Kasi kung gusto mo, may mga paraan yan at kung ayaw mo, napakaraming dahilan. Sige ka, bago yan maghanap ng iba, saka mo pa lang ba maiisipan na akitin siya? Okay? Kung kailan ba siya naghanap ng iba, saka mo lang maiisip na akitin siya? Kung kailan nagloloko na siya, saka mo lang maiisip na dapat pala ginagawa ko pala talaga to? Kasi mga kamamay, baka hanapin niya ng isang lalaki sa iba. At ayoko na mangyari yon. At ayoko rin na sabihin nyo, hindi ko pinaalala sa inyo. Mga lalaki yan eh. Nature na ng mga lalaki yan. Oo, hindi kanya naiiwan. Pero yung maakit sa iba, makisiping sa iba, hindi natin yan mapipigilan kasi lalaki sila. Oo, hindi kanyan iiwanan. Hindi kanyan ipagpapalit. Babalikan ka pa rin at babalikan. Uuwian at uuwian ka pa rin. Pero syempre, ibang usapan na eh. Kapag naakit siya sa ibang babae. Kapag nakisiping siya sa ibang babae. Kaya please hanggat maaari, mahina po sila kapag inaakit. Kaya bilang asawa, bilang jowa, bilang girlfriend, kayo po ang gumawa niyan para sa kanila. Okay? Maliwanag tayo dyan mga kamamaya. And last, yung malasakit at pag-aalaga mo sa kanila. Yes mga kamamay, kahinaan din po ito ng isang lalaki. Kung gusto mong itrato ka rin ng isang lalaki at bigyan ng malasakit at pagmamahal, pag-aalaga, concern, pakitaan mo rin siya ng ganito. Yung tipong ipagluto mo siya. Kapag pagod na pagod siya sa trabaho o kapag rest day, tanungin mo, babe, anong gusto mong ulam ngayon? Gusto mo ba yung pinaasiman na hipon o nilagang baka dahil maulan ng panahon? Ano bang gusto mo? So itrato mo siya ng ganyan. May malasakit ka, may pagmamahal, may concern, may malasakit. Itatrato ka rin niya ng ganyan.
Kasi kahinaan po ng isang lalaki eh. Kapag pinakitahan mo siya ng kabutihan, lalambot ang puso niyan. Ganyan din na magiging trato sa iyo ng isang lalaki. Kaya nga sabi ko sa inyo, once na inirespeto mo ang isang lalaki, once na ginalang mo ang isang lalaki, igagalang ka rin niya. Sapagkat kahinaan niya ng isang lalaki. Sapagkat, okay, hindi ko rin masabi eh. Pero kapag ka ganito sa akin ng isang babae, maalaga ka, concern ka, ganyan din ako sa iyo. Magiging ganyan din ako sa iyo, magiging ganyan din ang turing ko sa inyo. Kaya please mga kamamay, hanggat maaari, bilang isang babae, sa inyo sana magsimula ang malasakit, pagmamahal ng isang relasyon. So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ang ilang mga love advice na maaari kong i-share sa inyo at sana po ay makatulong. Sa mga gustong magpa-love advice, sa mga gustong magpa-coach, nandito lang po ako, i-message niyo po ako, tawagan, ako po ang bahalang, okay, makipag-usap sa inyo at magbigay ng love advice na gaya nito. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.